Pakaigan, nagbabalik ang unang balita. Lalaki sugatan matapos bumangga sa poste ang sinasakyang motorsiklo sa Maynila. Kwento na ilan nakasaksi, mabilis daw ang takbo ng motor. Darito ang report ni Victoria Tulad. Halos hindi makapagsalita sa sakit ang lalaking ito matapos mabali ang buto sa kaliwang binti nang tumama ang kanyang motor sa poste sa Vimapa, Maynila mag-alas 11 kagabi. Ayon sa nakasaksi, mabilis ang pagpapatakbo ng 28 anyos na biktimang si Wilfredo Nievares Jr. Sinubukan pa raw nitong kontrolin ang motor pero tuluyan siyang tumama sa gutter at poste. Nakikita ko, sir, tumatakbo yung motor, dala-dala ko yung magina ko. Biglaan sumalpok bali agad pa. Ayon kay Bakiran, maluwag ang daan ng mga oras na iyon at mukhang nawalan lang ng kontrol si Nievares. Sir, sa tingin tayo nakainom? Oo, sir, nakainom. Inamoy ko nga, amoy alak. Sabi ko sa kanya, Reps lang. Paypay agad, paypay ako ng paypay. Yun lang. Agad dinala sa pinakamalapit na ospital si Nievares habang ang kanya nagkawasak-wasak na motor ay dinala muna sa impounding area. Ayon sa mga barangay tanod, madalas may maaksidente sa lugar na kalimitan ay mga mabibilis na motorsiklo. Pag sa hams, delikado rin kasi yung motor Ang kailangan talaga rito, ingat lang. Kasi sa pagmumotor naman, kailangan ingat lang Nawawala lang naman ang pag-iingat sa motor pag nakainom. Kaya paulit-ulit na paalala ng otoridad sa mga motorista ang iba yung pag-iingat para iwas disgrasya. Ito ang unang balita mula sa Maynila. Victoria Tulad, reporting. Ilang motorista umaalma sa panibagong bugso ng oil price hike na ipinatupad ng ilang kumpanya ng langis. Mula sa Maynila, may live report si Dante Perelio. Dante? Yes, Igan, muli na naman nga nagtaas ang presyo ng produktong petrolyo. At kaugnay nga ng balitang yan, Igan, ay inalam natin ang pulso ng publiko. 50 centavos, Igan, ang dagdag sa kada litro ng unleaded at premium gasoline. 60 sa diesel at 40 hanggang 50 centavos naman sa kerosene ang itinaas ng presyo simula ngayong araw. Igan, una nang nagtaas ang Shell kaninang hating gabi na sinundan naman ngayong alas 6 ng umaga ng Petron, Caltex, Chevron at Eastern Petroleum. Ang dagdag presyo ay bunsod ng patuloy na pagtaas ng halaga ng langis sa pandaigdigang merkado. Igan, matatandaan na 1 linggo pa lang ang nakakaraan, kasabay nga ng pagbubukas ng klase ay nagtaas ng 85 centavos sa kada litro ng diesel at kerosene, habang 45 centavos naman sa gasolina. Kaya naman, Igan, kanina madaling araw ay inabutan natin ng ilan na humahabol magpakarga ng gasolina at diesel bago pa ito magtaas. Bagamat tutol sila, Igan, sa walang puknat at sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng gasolina at diesel, habang pautay-utay naman at kapiraso lang ang rollback, ay tila manhid na raw sila. Di na raw kasi ito bago, Igan, at total wala naman din daw silang magagawa. Yung mga negosyante rito sa atin, puro income ang iniisip nila Hindi nila iniisip yung consumer Ang problema nga kasi pabago-bago yung pagtaas nalilito ngayon ng mga tao kung saan ba tayo mag-stick dahil nga nakita mo naman mga ang bilihin masyadong mahal na ngayon. Kahit na ayaw namin, wala kami magagawa. Yun ang pasya ng ating gobyerno Samantala, Igan, hinihintay pa rin natin ang abiso ng iba pang kumpanya ng langis kung susunod sila sa oil price hike. Yan ang unang balita mula rito sa lungsod ng Maynila. Balik sa'yo, Igan. Maraming salamat, Dante Perelio. Nagulat live mula sa Maynila. Pahirapan po ang pag-aalis ng mga water lily na bumara sa Rio Grande de Mindanao na siya raw nagdulot ng malawakang pagbaha sa Cotabato City at iba pang karatig na lugar. Kaya posible pa raw tumagal ang kalbaryo ng mga residenteng apektado ng baha. Mula sa Cotabato City, may live report si Steve Daidisan. Steve. Rhea, abutin pa raw ng isang buwan o higit pa bago tuloy ang maalis yung mga nakabarang water lily sa Rio Grande de Mindanao. Tuloy pa rin kasi, Rhea, ang pag-uulan dito sa Central Mindanao, kaya tuloy din yung pag-aagos ng water lily mula naman sa Ligoasan Marsh. Kahit todo pa, Rhea, yung ginagawang pag-aalis ng DPWH sa mga bara, higit namang marami yung nadaragdag kaysa naaalis. Ito yung problemang kaya raw sanang solusyonan ayon sa Presidential Task Force on Mindanao River Basin. Yun nga lang, Rhea, bilyong piso naman yung kakailanganin. Dapat daw kasi sa Ligoasan Marsh pa lang, naharang na yung mga water lily. Ganito raw yung mekanismo ginagawa sa Yangtze River sa China. Ito rin yung isasama sa panukalang master plan ng task force na inaasahang matatapos sa Hulyo. At dahil wala pang konkretong solusyon, ang pwesto ng kalikasan pa rin daw rin yung magdidikta kung hanggang kailan hupa ang baha sa mga mabababang barangay dito naman sa Cotabato City. In-inspeksyon na rin ng Regional Director ng DPWH ang Rio Grande de Mindanao. Iniutos ng araw ni Secretary Rogelio Singson ang pagpapagamit sa mga equipment ng kagawaran
gaya ng backhoe at payloader. Ang kaso wala namang barge na masasakyan para mailapit ito sa mga water lily. Kaya sa dalawang watermaster muna raw aasa. May pasok na Rhea yung ilang estudyante ngayong araw maliban na lamang doon sa mga nagsisilbi pa ng evacuation center at lubog sa tubig baha. Yung pinuntahan natin na Dataya Elementary School kahapon sa bayan ng Pagalungan sa Mindanao o Maguindanao kung saan di na makapasok yung mga estudyante at guro dahil sa lalim ng baha sa eskwelahan. Na mahatiran na raw Rhea ng school supplies ng GMA Kapuso Foundation kundi man ngayong araw ay bukas ng umaga. Ito raw ay para maengganyo pa rin mag-aaral yung mga estudyante kahit pa sa gilid ng kalsada, sa lilim ng puno lamang yung kanilang pansamantalang classroom. Alas 7 ng umaga Rhea nakatakdang magsimula yung pagpupulong naman ng City Disaster Risk Reduction and Management Council. Ito'y para talakayin at tukuyin muli yung mga barangay na pinaka-apektado pa rin ng pagbabaha. Yan muna ang latest mula pa rin sa Cotabato City. Balik sa Rhea. Maraming salamat Steve Dailisa, nagulat live mula sa Cotabato City. Lungsod ng Christchurch sa New Zealand, muling niyanig ng magkakasunod na lindol. Nasa magnitude 6 ang pinakamalakas na pagyanig na naitala. Ayon sa Civil Defense Office ng New Zealand, 10 ang naitalang sugatan. Tinataya namang nasa 50,000 bahay ang nawala ng kuryente. Nito lang Pebrero nang yanigin ang lungsod ng magnitude 6.3 na lindol na kumitil sa buhay ng halos 200 at nag-iwan ng matinding pinsala. Nangako naman ang pamahalaan na patuloy nilang tututukan ang muling pagsasaayos at pagbango ng Christchurch. Isang World War II bomber plane na kung tawagin ay Flying Fortress, bumagsak sa taniman ng mais sa Illinois sa Amerika. 20 minuto pa lang daw mula nang mag-take off ang eroplano nang magkaroon ito ng problema sa makina. Pabuti na lamang at agad naka-eject ang 7 sakay ng eroplano bago ito bumagsak. Ligtas naman ang lahat ng pasahero. Matapos sa matagal na paghihintay, nasungkit din ng Dallas Mavericks ang kanilang kauna-unahang kampyonato sa NBA. Yan ay matapos nilang talunin ng Miami Heat sa mismong home court nila. Narito ang report. Matamis para sa Dallas Mavericks ang kaunahan nilang NBA Championship matapos itong masungkit sa mismong teritoryo ng kalabang Miami Heat. Hindi natinag ang Mavs kahit hindi maganda ang laro ng star player at sharpshooter na si Dirk Nowitzki sa first half. Napatunayan ni Nowitzki ang kahalagahan ng paniniwala sa kakayahan ng bawat isa na daigin kahit na mas bata at mas mabibilis na Heat sa pangunguna ni Dwayne Wade at LeBron James. Tiyaga at depensa ang estratehiya ng Mavs kontra Heat. Nagtapos ang laban sa score na 105-95 pabor sa Dallas. This is an old school bunch. We don't run fast or jump high. But these guys had each other's back. They played the right way. They trusted the pass. Malaking bagay rin daw tinatawag na hunger factor. I mean, that's something I look back to, and I can always look back to the 10-11 season and say we're the world champs. So nobody can ever take that away from me. So that's really the best thing about this. Sa kabila ng pagkatalo, may mensahe ang Heat sa kanilang mga fans. You know, this ain't the end of the Miami Heat, so, you know, we would use this as motivation and come back and try to do it again. Para sa unang balita, James Velasquez, reporting. NBA champion na Dallas Mavericks mainit na sinalubong ng fans sa kanilang pag-uwi sa Texas. Paglapag pa lamang sa airport na aeroplano sinasakyan ng Mavs, ilang fire truck na ang nagpaulan ng tubig sa aeroplano. Simbolo ng masayang pagbati ng mga fans. Libo-libo rin ang naghintay sa bakod ng tarmac para makita at batiin ang kanilang player sa pangunan ni Dirk Nowitzki na itinanghal na Finals MVP. Tinapos na ng Dallas Mavericks ang final series kontra Miami Heat sa score na 105-95. Showbiz balita na. Darito ang ating morning kachika na si Luan D. Luan. Salamat, Igan. Newly engaged celebrity couple na sina Jolina Magdangal at Mark Escueta, sinisimula na pong planuhin ang kanilang kasal. Labis naman ang pasasalamat ng dalawa sa kanilang pamilya, kaibigan at fans. Narito ang unang chika. Todo pa rin ang pasasalamat ng soon-to-be married na sina Jolina Magdangal at Mark Escueta sa lahat ng mga natutuwa para sa kanilang dalawa matapos na naging announcement ng wedding engagement nila sa Party Pilipinas noong isang linggo. Aminado kasi si Jolene sa lahat ng kanyang mga naging boyfriend, tila kay Mark lang daw walang kumontra. For once
in my life, merong lahat nag-agree at naging masaya. Dati may mga tumututol dyan, na mga feel lang nila tumutol. Ito, wala akong nabasa na, na nanira or may nasabing negative tungkol sa akin. Parang, thank you. Gusto ko mag-thank you sa lahat ng mga na-appreciate kami ni Mark, sa lahat na masaya para sa amin. Wala pang detalye sina Jolens at Mark regarding their wedding plans. Pero nagsimula na raw silang magplano. Nandun pa nga lang kami sa pa-start pa lang. Hindi nga namin alam kung may magsa-start eh. Kung location ba. Date. Actually, pati date wala. Pati date wala pa. Basta ang gusto namin, habang pinaplano to, enjoyin. Pag nakakaramdam na kami ng, teka, parang nahihilo na tayo. Huwag muna ang plano. Konti-konti, parang ganun. Masaya rin daw ang newly engaged couple na may mga kaibigan silang handang tumulong. Siyempre, yung pagpaplano, and hindi pala siya ganun kadali, na parang kung ano na maisip mo, go. Talagang ang dami mong kailangan i-consider. Pero, happy kami ni Mark na meron kami mga friends at saka mga kakilala na nagbibigay ng mga advice at saka may mga nagte-text na kung kailangan nga ng tulong or gusto mag-sponsor. International entertainment scene naman tayo. Ilang bigating music artists nagsama-sama para sa annual concert for charity ng isang radio station sa London, UK. Kabilang dito sina Jennifer Lopez, Nicole Scherzinger, Enrique Iglesias, at Neo. Nasa 75,000 music lovers ang estimated attendees ng event. Bahagi ng ticket sales nito ay mapupunta sa charity ng station na Help a London Child. Past performance ng annual charity concert na ito ay sina Rihanna, Usher, Justin Bieber, Cheryl Cole, Akon, will.i.am, and Donna Lewis. More showbiz updates sa aking pagbabalik. Balik muna tayo kay Igan. Salamat, Luan. Makibalita na tayo sa talian trapiko at narito po si Love Anjuver. Love. Maraming salamat, Igan, mga kapuso. Ito na po, nahin na po muna natin ang kahabaan muna ng Commonwealth Avenue. Naku, natuloy-tuloy pa naman ho, mga kapuso, ang daloy ng trapiko. May konting abala lang, syempre pa, dahil yung ilan nating mga matitigas ang ulong mga jeep ni drivers at mga bus drivers sa ginagawang terminal, itong area ng Philcoa, na siya namang lusutan patungo ng Quezon City Circle. Yung kabilang lane naman patungo ng Fairview, mas tuloy-tuloy at mas maayos. Ang EDSA Kamuning via GMA Traffic System, makikita ho natin ngayon, mga kapuso, yung Kamuning flyover. Medyo maayos pa namang nakakalusot ang ating mga motorista, pero yung ground level natin sa kanang bahagi patungo ng Makati, nagkakaroon na po ng pagbigat ng daloy ng trapiko. Sa C5 Taguig, walang problema ang magkabilang lane. Kayo man ho'y patungo sa Bikutan sa kaliwa o patungo ng Pasig sa kanan, tuloy-tuloy lamang. Sa May Ortigas Avenue naman, mahaba na rin po ang pila at hilahod na ang daloy ng trapiko sa kaliwang bahaging lane. Yan ho ay patungo ng EDSA at patungo ng Green Hills area. Pero yung kanang bahagi patungo po ng Pasig, kahikitaan pa naman ho ng tuloy-tuloy na daloy ng trapiko. Coding tayo ngayong araw. Mga plaka nagtatapos sa numbers 3 and 4. At yan po muna ang aking update sa ating mga kasadahan at katrapikan sa Metro Manila. Ako pa rin po nag-iisang Reyna ng Kalsada. Love Anywhere, Smile Man dyan and Emerald Flying. Balik sa'yo, Igan. Salamat, Love. At ang hindi namin mamaya, 10 pamilya nasunugan sa Santa Cruz, Maynila. At 2 estudyante sugatan matapos manlaban sa mga hold-upper sa Novaliches, Quezon City.